Ligo si Ligo. Tapos doon nakaka-umiyak, nakagulgol. Tae! Madalim eh. Breakor. Our ulam is fish and kinatan langka. Hi, Degong. Hello. Alternative na yung New blanket dog. sa ilalim. Degong, let's play. Laro tayo, Dini. Ayaw mo? Tamad ka? Degong. 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 Kamukha ka po si Cody. Higong, dito ka. Sino sinisilip mo dyan? Sino sinisilip mo? Hi, kadili. Hi po. Hi, Ate Tits. Ako po si Digong. Kamukha ko po si Cody. Play tayo, dali. Hi po, Ate Tits. Ako po si Digong. Hello po. Kamukha ko po si Cody. Melon na. Sponsored by Princess Dessert Ice Cream. Korean Drama Time, episode 13, Nine-Tailed Fox. Hello guys! So, dahil andyan na si Digong namin and nagbabalik ang cats and yung aming pinapanood, nagbabalik ang dog and yung pinapanood namin Nine-Tailed Fox is about mga pets din na reincarnate. So, ano ba, mahilig rin ba kayo sa pets? Kasi ako, nung bata ako or elementary, I used to have cats. As in, pag nakakita ako ng cat, gusto ko siyang na walang may-ari, syempre yung palaboy na cat. Inuuwi ko siya lagi sa bahay namin and then manganganak. Parang rare, very rare ako nagkaroon ng cat na lalaki. Laging babae na nakukuha kong cat or nabibigay sa aming cat. Kaya lagi nanganganak. Tapos nililigaw it's either yung nanay or yung mga anak, ganyan, or mag-iiwan ng anak, tapos iiwan yung iba. Basta isa lang lagi dapat kasi may allergy dito yung mga tao, may hika, so hindi lagi pwedeng marami. So, ganun. Mahilig talaga ako sa cat. Cute na cute talaga ako sa cat. Sobrang cat person ako. May aso din kami. Actually, marami kami nung bata. Meron kaming bibe, meron kaming mga basta marami kasi yung kuya ko, yung panganay namin, si Kuya JP, mahilig rin siya sa mga animals talaga. May ahas pa nga kami. So, as in, parang zoo na. Ganon dito sa amin. Tapos yung bahay kasi namin, medyo may parang pwedeng anuhan ng mga hayop. Yung doon sila nakatira, ganyan. So, yun, iba-iba yung mga hayop namin ng bata. Kaya, naalala ko lang. Ngayon, isa na lang yung dog namin, si Blackie lang. Tapos yun nga, nagkaroon ng bago, si Digong. Alam nyo ba, nakakatawa kasi. Si Digong, naamoy niya si Blackie. Bumaba agad siya, tapos, binatokan niya si Blackie. Buti naman si Blackie naman namin yung aso. Siya, nakatali, so hindi siya maaabot. Aba, dire-diretso si Digong, kabago-bago lang, dire-diretso sa baba, tas nang away agad. Kaya yun, nakakatakot. Baka wag namin siyang papupuntahin doon kasi baka mag-aaway. Ang liit-liit pa naman ito si Digong. Tapos si Blackie ay medyo malaki kasi siya. Pero ano lang siya, aspin lang siya. Yun, nakakaloka. So, yan, mag-iisip ako ng mga stories about pets. So, yeah. See you guys again tomorrow. Bye! Apretada pala. Hindi pala adobo, ang julam. Nagkakati na siya. Balik ka na dun. Tulog na po ako. Naantok na po ako eh. Sino binabatok mo dyan? Sino binabatok mo po? That's it for you.
Episode 15. Kain kami nitong Big Boy Crackers. Sige. ng episode 15 ng ano to? Nine-Tailed Fox. Hello guys! So, back ulit tayo sa usapang animals. So, ang pinakamatagal kong naging animal or pet is si Sugar. So, si Sugar is a white cat na pure white cat siya na binigay sa amin ng tita namin. Tapos, birthday yun ni Princess. August 8 yun. Galing sila doon sa bahay ng tita namin. Pagdating ni Mita, si Mita pa. Si Mita ang number one mortal enemy namin pagdating sa mga ganyan. Kasi siya nga yung nagdi-disapprove na sa mga animals. Kunyari, may gusto ko, Mamita, may gantong dog or cat, pwede ba sa bahay? No, ayoko. Ganun siya. Pero nung araw na yun, si Mita ang nagdala nung kay Sugar. Tapos yun, naging pet na namin siya and siya yung pinakahuli kong naging, hindi siya yung pinakahuli. Pangalawa siya sa pinakahuli ko naging cat. Nakuha ko siya, I think, 2011, 12, mga ganun, mga 12. Tapos dahil umalis na ako, nung 14, Cavite na ako. So, hindi ko na siya lagi na kikita. Tapos nanganak yun. Ang dami kong naging problema dun kasi ayoko siya mabuntis. So, 6 months or more than 6 months na siya. Ikot-ikot na siya. Yung nag-inhit na, ganyan. Kinukulong ko siya dito sa kwarto kaso nakatakas. Ayun, nabuntis agad. Pumupunta pa yun sa bubong, pinuputan ko sa bubong, nag-iikot dun sa mga lalaking pusa. Talagang naakit akong bubong para lang makuha yung pusa na yun si Sugar. Kasi nga ayaw ko siya mabuntis. Kasi nga pag nabuntis siya, baka iligaw siya ni Mita, ganyan. So, ayun, nabuntis. Tapos, pagkaanak niya, sabi ko, ay, hindi na to pwede mabuntis ulit. Kasi pag magbubuntis yun. Ginawa ko, pinakapon ko dun sa doktor, sa vet. Nung inoperahan yun, alam niyo, sabi nung vet, tapos na operahan inantay kasi namin ni Kuya, kasama ko si Kuya JP, siya nag-drive. Hindi inantay namin matapos ng operation. Tapos na, sabi, wait na lang po natin, Hana, Sabi nung bumalik yung dent, sinilip yung si Sugar, si Sugar, tinignan. Parang di nahinga. Kinabahan ako. Sabi ko, patay na yata si Sugar. Dapat di ko na pinakapon. Tapos, bubansa na siya doon. Pumunta yung tinignan si Sugar. Si Meme, ay okay na pala. Kinabahan talaga ako. Yung kaba ko talaga na parang hindi ka makahinga na kabang-kaba ka na yung puso mo, parang sasabog na shit. Sana hindi ko na lang pinakapo, namatay patuloy yung puso ko, ganyan. As in talaga parang, lupa, kainin mo ako, ganun yung kaba ko talaga, as in. So, okay naman pala. Ito naman si Doc, pakaba naman to si Doc, kakainis. Tapos after nun, hilong-hilo si Sugar. Tapos yun, hindi na siya nanganak kasi pinakapon ko nga. So, ang natirang, pinamigay ko yung ibang pusa, pamangkin ko sa kaklase ko. 4 yun ata. Yung isa, hindi ko na maalala kung saan napunta. 2 yata yung kinuha ng kaklase ko. Tapos isa, tinira namin kasi siya pinakapayat. Tapos magkaiba yung mata niya. So, ang pinangalan namin sa kanya, Ice. Kasi di ba Sugar is white din. Tapos si Ice parang white din, di ba, pag ice or snow. That's snow pala, no? Pero ice yung pinangalan ko sa kanya. Magkaiba yung mata. Tapos, hindi ko na matandaan, dahil nga nasa Cavite ako, namatay si Sugar. So, nung pag-uwi ko ng bahay, pag galing ko ng Cavite, pag-uwi ko, sabi ni Kuya Carlo, medyo may sasabihin kami sa'yo. Ano yun? Sabi, Tapos nalimutan ko naman kasi pagdating ko, kwentuhan pa kami, nalimutan kong puntahan si Sugar. Sabi, wala na si Sugar, patay na. Ha? Kala ko nagjo-joke lang. So, namatay na kasi naihi. Tapos parang na-stroke or na heart attack kasi naihi daw. Sabi, meow, meow.
nagagaganon tapos bigla na lang daw umihi ng madami tapos yun namatay daw. So ayun, nalibing na nila, hindi ko alam kung saan nila nilibing pero pagdating ko wala na talaga si Sugar as in nakalibing na ganon. Sabi ko, "Oy, edi nalungkot naman ako." Tapos hindi ako naiyak nung in-announce ni Kuya Carlo na ano nga daw wala na si Sugar. Nung gabi na, nung bago ako matulog na nakita ko si Ice tapos nagme-meow siya, meow meow. Tapos naalala ko si Sugar, sabi ko wala ka ng mommy. Tapos dun na ako umiiyak, nahagulgol, Sugar, wala na yung pusa ko, ganyan. Dun na ako umiiyak. Pero nandun naman kasi si Ice, kaya parang hindi rin ganun ako masyado nalungkot kasi at least meron pang isang cat na yun pusa na yun. Grabe yung pusa na yun. Gaganunin ko siya, yung guguluhin ko. Hindi siya naiinis, hindi siya nangangagat, hindi siya nanggugulo. Pero yun nga, kasi dahil lalaki siya, lagi siyang inaaway ng mga pusa. Tapos pag white kasi, habulin ng mga pusang iba. Tapos pumangit na siya. Tapos ilang years na rin, namatay din si Ice. Wala na rin ako dito, pero nawala na lang. Hindi namin alam kung saan siya napunta, pero hindi na siya bumalik. Hindi namin alam kung saan siya namatay kasi ang pangit na niya, dami niyang sugat kasi nga inaaway siya lagi. Hindi namin alam kung saan siya namatay, nawala na lang siya. So, yun. Yun ang stories ko about my cats. Yun yung pinakahuling-huli kong pet na. Tapos after nun, wala na, hindi na ulit ako nagkaroon kasi nga parang wala naman ako dito sa bahay. Tapos nag-pandemic na, yan, wala. Hindi na, ito si Digong na yung pet namin na bago, tsaka si Blackie, sila na lang dalawa. So, yun lang naman ang aking kwento about cats and meron pa akong story about dog naman. So, kakanto ko sa inyo bukas. So, that's all for today. See you again tomorrow. Bye! Tocino and corned beef brunch. Ang social laman ng food mo, hotdog. Pingin naman akong hotdog. Minute stop chicken. Alala niyo ba to? Safari chocolate. Meron pa siya, pero international. Hi guys! So, dumating na yung order ko noong 4/4. Microphone siya, lapel mic. Kasi diba, hindi gumagana yung lapel mic ko. So, itry natin kung okay ba siya. Nasaan na yun? Wait lang. So, i-open natin siya. Nabili ko siya for 858 pesos. Ayan. So, ngayon lang siya dumating. Nung 4/4 ko pa siya in-order kasi inabot tayo ng lockdown ng GCQ ng Manila. Pero sa Laguna lang to eh. But, open na natin siya. Ito naman. So, ayan siya. Tagal na kasi akong walang lapel and lagi ko gamit diba si handheld mic. So, wala tayong mic ngayon. Ito ang ating try. Isasaksak ko na siya. Try natin. Ay, open muna natin. So, bukas na siya oh. Bukas na agad siya. So, ayan. Bali, 30 plus lang talaga to. Meron lang shipping fee. Na 20 yata. So, try natin siya. Bakit ganun? Pero kapag recorder, yung app na recorder, gumagana. Pero kapag sa videos, kahit sa normal na video, hindi sa slow, ayaw niya, hindi siya ma-detect. Pero pag ito, nare-detect naman. Baka magkaiba yung... Ba't ka ganun? Kaiba ba yung tali niya? Kasi sa nasa lines din yun eh. Check ah. So upon checking, parehas naman silang 3 yung lines. Yan. So ito yung bagong mic. So, ito yung ginagamit kong luma. So parehas naman silang 3, diba? Pero bakit di ma-record? Weird. So yun, ayaw pa din. Di ko alam kung bakit.
dapat pa specific microphone dito sa Xiaomi ko. Kasi ba't hindi siya ma-record? I-experiment natin. Tingnan natin or research ko kung bakit ganun. Kasi baka hindi naman... Kasi kung defective siya, hindi dapat siya gagana sa recorder. Pero gumagana naman siya. So, yun. I-check ko sa net kung bakit ganun. I-google natin yan. Hi guys! Naririnig niyo ba ako? Sana naririnig niyo ako kasi gumagana siya sa iPhone pero sa Xiaomi ko ayaw. Ba't ganun? Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Mic test, mic test. Mic test, mic test. No, no. Hello guys, so ayan, hindi ko alam kung paano siya, minsan gumagana siya, minsan hindi, pero siguro itatry ko na lang muna record sa recorder, kasi kikita, pag nilalapit ko yung mic or pag sa mic ako nagsasalita, di ba pag recorder meron dun yung bar, kita nyo kapag may sound or wala, so siguro gano'n na lang ang gagawin ko, so para malaman ko kung nagana ba yung microphone or hindi. So, ayan, ito yung microphone. Kakaiba pala siya. Tinanggal ko siya. Ang baho nga lang nitong foam. Baho may plastic. So, ito siya. Ganyan yung itsura niya. Kakaiba yung itsura niya. Hindi siya yung normal na microphone na yung kitang-kita niya yun na very sensitive sa sound. Ito nakabalot siya sa plastic and pahaba siya. So, yun ang pinagkaiba. And, yeah. Meron na akong lapel ulit pang vlog kasi ang hirap talaga mag-vlog kapag may mahawak or mahirap yung ginagamit kong microphone kasi ito, 'di ba? So, hindi ko alam kung saan ko pa siya ipepesto lagi kasi hindi pwedeng nakatayo. So, kailangan meron pa akong stand para mapatong ko to. At saka ang hirap kasi dapat kasi ganyan kalapit kasi hindi naman talaga malakas yung boses ko. Nilalakasan ko na lang. So, unlike na pag nakalapel tayo, ganyan siya, 'di ba? Mas madali. Mas madali siya para sa akin, hindi ako mahirapan. Ang dream ko talaga is yung lapel na, yung square, yung mga pang vlogger talaga. Kaso medyo pricey siya, mga 10,000 pesos. Siguro pag na tayo, kumikita na tayo, makakapundar tayo ng ganong microphone. Pero wala pa eh. Pero, yun na naman, tumataas naman ang ating subscribers, 540 na. So, simula na ako, Tala Reaction, ang dami ng views, 7,000, and nag-100 din yung aking subscribers. So, yun, sana magtuloy-tuloy, and yun. So, yun lamang po for today, and yeah, I'm so happy na meron na tayong mic. So, kailangan ko munang i-check kung nagre-record ba siya or hindi. Kasi mahirap na mamaya, lalo na pag vlog, 'di ba? Hindi mo alam kung wala kasi siyang kasamang headphone, 'di ba? Yung iba meron. Ito kasing luma natin, may kasama tong headphone, kaya maririnig ko kung ayos ba yung microphone or hindi. Tingnan niyo ha. So, ito yung luma natin. So, ito yung luma. Nakikita niyo, may kasama siyang headset. So, kita ko, maririnig ko kapag nag-ayos yung sound natin or gumagana ba yung microphone, makikinig ko sa headset. Mag-isa lang siya. Isang cable lang siya. Pero yung microphone niya at saka headset is iisa lang. Unlike dito na lang talaga, microphone lang, so hindi natin maririnig yung ating video. So, pwede naman, pero isesend ko po sa laptop para ma-preview natin kung may okay ba yung sound. So, yun, tsaka yung cable niya, hindi masyado maganda kasi yung panormal na cable, yung madali masira. So, kailangan talagang ingatan kasi very sensitive ang mga lapel mic. Pero for the price of it, na 30 plus something lang. So, okay na rin, pwede na rin kasi nag-aharap ako ng 20 pero wala. So, 30 na lang. Ang kuripot ha. So, yun, hindi naman siya siguro made in China pero dito lang sa NCR ko lang siya in order kasi nga para hindi matagal. Pero natagalan pa din kasi na ngayon,
9 na, April 9. So, 5 days bago dumating, di ba? Kasi nga GCQ. But anyway, so yun lamang po for today. And that's all. See you guys again tomorrow. Good night. Nandun na kay Princess, hindi ito picture. Video to. Ah, daming ganda ni Kuya. Wow. Madalimit. Dae. Chicken. Ano yun? Ano to? Palabok? White bihon? Isa pa, ready? Di patata, dahil nood kami, The Tale of Nine-Tailed Fox. Hey guys, so ayan, super saya kanina and yun nga, birthday ni Kuya. Happy birthday, Kuya! Yan nga, si Kuya yung talagang pasimuno ng mga bakit kami maraming hayop dito sa bahay dati. Naalala ko nun, meron siyang alagang ahas. Tapos, bata pa kami ha. As in, malaking ahas. As in, ganito kakapal na ahas. Mahaba, color yellow yata yun or brown. Si Kuya Mark, hawak-hawak na yung ahas. Tapos si Princess, gusto niyang laruin. Siguro mga lang siya. 4 years old, mga ganon, or 3 years old. Basta baby pa siya nun eh. Eh, sabi, gusto ko hawakan yung ahas, ganyan. Eh, dito naman si Kuya Mark, sige, hindi yan nangangagat. Hinawakan niya. Tapos mamaya, biglang tinuklaw si Princess dito. Hindi ko lang, basta dito, somewhere. As in yung dugo niya, as in duguan talaga, as in pink na. Ay, talagang kagulo talaga dito. Sabi, hala. Tapos, umalis naman agad yung cat. Tapos, ayun, as in talaga, hala, iyak si ate mo. As in, nakagat siya, pero wala naman nangyari. Buti nga sa lang dito. Wala naman siya naging mark or anything. Pero, kawawa, kasi baby pa siya noon. Tapos, nakagat siya na ahas. Tapos, wala nang binenta na yung mga ahas. Hindi na siya, na-evict na siya sa bahay. Tapos wala na rin natirang mga ganun, wala mga wild animals na na pwedeng sa bahay kasi nga simula nung insidente na yun, parang hindi na muna nag-alaga. Kaya yun lang naman ang wildest animal stories ng bata kami kasi kasi nakagat talaga siya. Kawawa naman. Ewan ko kung natatandaan pa niya yun pero parang ganun talaga yung story. Siguro hindi lang, siguro mas matanda siya ng 3 or 4. Kasi parang na siya, nakakaibig na siya nun. Yun lang naman ang aming stories about snakes. Kasi nga, si Kuya ang may gawa. Pero si Kuya Mark talaga yung may hawak. Si Kuya Mark may kasalanan. So, yun lang naman. And yeah, happy birthday ulit, Kuya. And more birthdays to come. And enjoy! So, yan lang po for today. See you again tomorrow. Bye! Bye! Uwi na sila! Bye, Martin, Carlchin, Balvin! Ice cream. Chillin', ice cream. Chillin', Rocky Road version. Hands. Hello guys. So, story ko naman about sa dog, sa pet ko na dog. So, itong dog na to, or pet ko na to, ang pangalan niya, Zenki. Alam niyo yung anime na Zenki? Kasi nung elementary ako, yun yung usong anime. So, pinangalan ko siya kay Zenki. Nakuha ko to sa kaklase ko. Pinuntahan ko pa siya sa bahay nila. Malayo. Doon siya sa Mayaw, I believe. So, pumunta pa ako doon. Elementary kami. Friends kami nung elementary, tapos kinuha ko siya, I think, high school? Parang ganun. Or elementary ko siya kinuha. Hindi ko na maalala, basta somewhere in between elementary and high school. Kinuha ko siya sa friend ko. Grabe, ang layo-layo talaga, as in. Tapos sinakay ko pa siya sa jeep, syempre pa uwi, di ba? Siya ay brown yung kanyang itsura. Hindi ko alam kung may picture ako ni Zenki. Hahanapin ko nga pag meron, papakita ko sa inyo. So, brown siya and then malago yung balahibo. Tapos hindi siya malaki. Maliit lang siya na dog. Medyo hindi siya normal na laking dog.
Medyo maliit siya, pero alam niyo sa liit nun, sobrang tapang nun. Hari siya doon ng site. Meron siyang asong kalaban or karival na aso naman ng tito namin, si Bingo. Yun naman malaking black na plain na black na aso. Lagi sila nag-aaway nun. Pag kasi pumupunta dito si Ate Vilma, yung kanilang kasama sa bahay, or si Ninong, kasi naman na galing sa kabila, laging nasunod yon yung si Bingo, tapos mag-aaway silang dalawa. As in, like, dogfight talaga, clash talaga, as in. So, ganun. Tapos, si Zenki, kapag pupunta ko ng school, sumusunod siya. Pumapasok siya sa loob ng pumapasok siya sa loob ng school. Kahit sa loob ng classroom, susunod yun. Nakakaloka, nakakatawa nung minsan. May SM na kasi nandito sa amin. Pumasok pa naman sa loob ng SM. Tapos kalong-kalong nung kapatid ko palabas. Kasi nga, bawal sa loob bawal sa loob ng mall. Eh, ang baho-baho pa naman nun. So, kinalong niya hanggang sa sinakay na sa, sa sasakyan namin. Iniwan muna doon. Tapos pagbalik niya, hindi pumasok na ulit ng mall si Kuya. Hindi ko lang kung sinong kapatid. Kuya Maynard yata. Pagbalik niya, wala na dun. Umuwi na ng bahay. Nakakauwi siya mag-isa. Ang galing niya. As in. Tapos, basta lagi yung sumusunod kung sinong manang paalis, sino mang naglalakad. Lagi siyang super loyal talaga. As in, sobrang loyal. Namatay siya. Nandun siya sa ilalim na sasakyan namin. Nakita ko na lang nilalanggam na or may something sa nakahiga siya na hindi na siya nagalaw. Parang ganun. Parang, ay, tayo na si Senki, niyak ako yun talaga kasi siya yun lang yung dog ko. Naaalala ko siya lang yung sarili kong dog. Na super loyal talaga. As in, paglalaban ka talaga pag may aso naglalakad ka, may aso. Gaganon sa, go Senki, aawayin na niya yun kahit nandun lang sa, nandun lang sa gilid, wala namang ginagawa yung asong makakasalubong namin. Aawayin niya. As in, lahat ng aso takot sa kanya. Kahit saan kami magpunta, susunod talaga yun. Tapos makakauwi yun ng sarili ng kanya. Ang galing, sobrang galing. Nakakamiss tuloy. So, yun ang aming loyal dog, si Zenki. So, yun lang ang aking stories about dog. Tapos, hindi naman ako nagkaroon ng dog ulit. Ng sarili ko yung ako may-ari. Hindi, si Zenki lang. So, yun. Kasi nga, puro cat nga ako. So, yun lang naman aking stories about dogs. And, yeah, bukas isip pa ulit ako. So, see you guys again tomorrow. Bye! Breakfast is longganisa and congrejo rejo rejo with rice. Tapos na ako maglaba. Yan ang aking sinampay. Mabilis matuyo ang mga nilabah namin kasi mahangin dito. Si Tigong nandito lagi siya sa ilalim ng car. Tigong, favorite niya dyan. Malamig daw kasi. Tigong! Hello! Tigong, dito ka dili! Lamig dyan? Ligo si Digo. Naligo-ligo siya. Trolley Bears! Last episode na kami! Ante! Hello guys! So, eto, stories naman about chicken. So, nung elementary kami, meron kaming subject or high school na mag-aalaga ka ng manok or sisiyo. Papalakihin mo siya and then i-document mo siya. Tapos gegaridan ka kung gaano siya naging progress mo dun sa manok na yon. So, ang nangyari sa akin, after naming dun sa na yon, sa subject na yon. Tapos na, edi malaki na siya, Edi, hindi naman siya manok, sisiyo siya na naging, napapabibigyan mo ng feeds, ganyan, papaanuhin mo. So, nandito lang siya sa bahay. And then one time, edi tapos na yung nag-grade na. One time,
pag-uwi ko, ang ulam namin is parang tinola yata or nilaga. Sabi ko, parang kakaiba yung lasa nung tinola. Parang may something. Tapos sabi ko, nasaan na yung manok ko? Ay, manok yung, oo nga, manok ba yun? Kasi di ba sisiw, tapos naging manok nga siya, pero yung iba kasi hindi siya yung naging manok na manok na manok. Nasaan na kaya yung manok ko? Tapos sabi, yun na nga daw, yun yung ulam. Sabi ko, grabe kayo, inulam yun, hindi man lang kayo nagsabi sa akin na gusto nga nilang ulamin, pero ayoko nga. Kasi syempre, pinalaki ko yun eh, kakainin ko, di ba? Parang kawawa na pa. Kasi hindi ko alam, yun na nga yun, pero hindi ko siya nakain ng buong buo talaga. Saka, parang alam ko, something iba yung lasa, parang hindi, parang weird, ganyan. Sabi ko, grabe tong mga to talaga sa bahay, talagang lahat na lang. So sabi ko, grabe kayo, I hate you guys, I hate you. Tapos naalala ko yung kuya ko naman, pusa ko naman, yan pusa. Niligaw niya yung, bago si Sugar, niligaw niya si Sinsin. Orange cat naman siya na maliit lang siya, hindi siya lumaki. May cage siya. Parang kinain yata yung ulam. May ginawan something yata is niligaw ni Kuya Maynard. Alam niyo, college na yata ako nun. Mga ganun. First year or second year. Sobrang inis ko sa kanya. Hindi ko siya pinansin talaga. Sisinson ko lang siya, hearson, ganyan. Kasi nga, niligaw na yung pusa ko. Hindi naman niya yung pusa, ba't niya niligaw? Visit na visit talaga ako sa kanya. Doon niya niligaw sa may kina Mami Farah na house. Doon sa may Aling Osi. Ano bang lugar yun? Basta doon daw niligaw. E di nag-bike ako, pinuntahan ko. Wala talaga, hindi ko na siya talaga nakita. Kaya, ilang buwan ko rin hindi kinakausap si Kuya Mingin. Parang Pasko ko na siya yata kinausap. As in, talagang hindi ko siya pinapansin dito sa bahay. Visit na visit ako sa kanya. Ilang buwan. Ilang buwan ka siyang hinirson, sininson. As in, wala. As in, para lang siyang multo na lumalabas, tumatago sa harap ko. Kasi nga, niligaw niya ang pusa ko. Visit siya. So, yun lang naman mga stories ko about mga pets and stories, nakakatawa lang balikan. And yeah, wala na akong naisip. So, Monday na ulit bukas. And kayo ba, ano mga stories niyo about pets? Comment down below kung meron kayong mga nakaka-relate kayo sa mga stories ko about pets. So yeah, that's all. See you guys again tomorrow. Bye! Ay, naku, Marian. Nakakaloka si Kuya. Ito na ang farm. Start na siyang mag-farm.